Ngayong umaga mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang maikling mensahe. Napaka-ikli lang nito. Na kung saan ang mensaheng ito ay na-inspire ako sapagkat isang araw ay nakakwentuhan ko ng puso sa puso ang aking anak na babae. Ang sabi ng aking anak na babae, "Daddy, matanda ka na. You should be able to live a life of purpose." Nagulat ako, Doc Mary. Sinabi sa akin ng grade 10 student that you should be able to live a life of purpose. Kaya mula noon, sabi ko, subukan ko ang pag-aralan ito. Itong sinabi ng aking anak. At nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga bagay na natutunan ko ngayong umaga. Subalit bago tayo magpasimula, ay nais kong yumuko tayo sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nais kong patuloy na ilapit sa inyo ngayong umaga. Ang aming pong pag-aaral, ang aming pananambahan, ang aming pag-aawitan at pagbabasa ng inyong banal na salita. Samahan niyo po kami, Panginoon. Patuloy na pagpalain kami. Buksan ang aming mga puso't isipan upang lahat ng mga magagandang bagay na aming pong pag-aaralan ngayon ay patuloy naming maitanim sa aming mga puso't isipan at patuloy naming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patawarin kami kung saan kami nagbuot ng kasala sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Meron po akong isang bagay na natutunan at nais kong basahin sa inyo ngayong umaga. Nais kong basahin sa inyo ang ilang mga tala. Meron ako ditong ilang mga bagay na nakita na kung saan ay isang araw ako ay naglalakad somewhere in Malolos, Bulacan. No? Ako ay naglalakad somewhere in Malolos, Bulacan. Pagkatapos ko na ako ay nanggaling sa eskwelahan kung saan ako nag-aaral ng graduate study, meron akong nakitang isang karatula. Ang karatula ay nakasulat doon sa isang quarters ng mga madre. May nakita na po ba kayong mga madre? Meron akong kaibigan na madre, naikwento ko na dati kila Sister Faye, na itong madring ito ay naging close kami. She was already 49 years old. No? Siya isang librarian doon sa La Consolacion University sa Malolos. Sabi ko, habang ako'y naglalakad, nakita ko doon sa quarters nila yung isang salita. Pinicturean ko to. At ang sabi ng isang nakasulat na salita, ang layunin ng buhay ay isang buhay na may layunin. Naalala ko tuloy yung sinabi ng aking anak. Sabi niya, live a life with a purpose. Nais ko kayong tanungin ngayong umaga mga kapatid, nabuhay ba tayo ngayon na basta-basta na lamang o nabuhay tayo na meron tayong purpose o layunin sa mundong ito? Tayo ay nabuhay sa mundong ito hindi dahil aksidente. Ito'y sinadya, ito'y pinanukala ng Diyos na tayo ay mabuhay sa mundong ito, mga kapatid. Kaya nga, ang bawat isa sa atin may layunin, kaya nandito tayo. Pero ang malaking tanong, alam na kaya natin ang layunin natin, ang purpose natin, bakit tayo nabubuhay ngayon sa mundong ito? Mga kapatid, ang buhay sa mundong ito maiksi lang. Merong ipinapanganak ngayon, bukas, Doc Mary, namamatay. Meron namang pinapanganak ngayon after 15 years, kagaya ng anak kong panganay, hindi mo sukat akalay na siya'y mamamatay. Meron namang nabuhay ngayon at pagkatapos mamamatay siya after 80 years of age. Yung aking pong biyanan, Apong Mante, ay 93 years old. Galing, ano? Yung aking biyanang lalaki ay 95 years old. Elder din po siya ng church na nakwento ko kay Sister Dina. Ang problema lang sa kanila, uliyanin na sila ngayon. Uliyanin na sila, Brother Don. Isang araw ay umuwi ako ng Miyerkules ng hapon doon para bisitahin sila. Kasi may schedule talaga ako ng pag-uwi doon. Ipinagpipray ko sila. Noong pagkatapos namin mag-pray, kinalabit niya ako. Sabi niya, Eliser, sabi niya, Tay, halika samahan mo ako.
Makalakad niya pa naman, nakakalakad pa naman ng mabuti. Pero dinala niya ako doon sa closet nila. Sabi niya, "Tay, bakit nandito tayo? Tanggalin mo lahat ng mga damit ko dito." "Bakit, tay?" "Kailangan ko lang makita yung 1,000,000 ko dito. Nandito lang yun eh," sabi sa akin. Alam niyo mga kapatid, sa kakahalungkat namin, wala kaming nakitang 1,000,000. Pero hindi natin alam, 1 year, 2 years from now, maaaring sila'y bawian ng buhay. Ganyan ang buhay ng tao, mga kapatid. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay, kailan tayo mamamatay. Kaya habang nabubuhay tayo ngayon, you should be able to understand and know what is our purpose in life, kung bakit tayo nabubuhay sa panahong ito. Ang sabi ng isang nakapaskil sa simbahan, ako po ay na-invite sa isang Pentecostal church para ako ay sumama sa kanilang worship. Meron akong nakitang isang napakagandang nakasulat doon sa kanilang simbahan. Ang sabi ay ganito: ang layunin daw ng kanilang iglesia ay upang pukawin ang ating simbahan na mamuhay ng masunurin, masipag, na nakaugat sa dakilang layunin. Maganda ba siya? Ang ganda, di ba? Ang layunin ng iglesia ay para tayo'y mamuhay na masunurin. Kaya pala ako dinala sa iglesia nito para maturuan ako kung paano maging obedient, masunurin. At higit sa lahat, maturuan na maging masipag, na kung saan ay nakaugat ang lahat ng pagiging masunurin at masipag sa dakilang layunin ng Diyos. Ano yung layunin ng Diyos? Yung purpose ng Diyos sa atin. Totoo nga. Totoo nga. Na kailangan na tayo, kaya pala tayo nasa loob ng iglesia, ay para maturuan tayo kung paano maging masunurin at masipag na kaanib ng iglesia. Kaya nga sabi dito sa awit 138, 7-8 na binasa ng ating kapatid kanina. Ang sabi sa wikang Ingles, gusto kong basahin ito sa wikang Ingles. Sa Tagalog kasi iba yung kanyang, yung kanyang interpretation or translation. Ang sabi sa wikang Ingles, though I walk in the midst of trouble, thou dost preserve my life. Thou dost stretch out thy hand against the wrath of my enemies, and thy right hand delivers me. Verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Nilagyan ko po ng highlight yung the Lord will fulfill His purpose for me. Ang Panginoon Diyos pala, meron pala siyang layunin sa bawat isa sa atin ngayon. Nasaan man tayo ngayong dako ng daigdig, nasa Pilipinas man, nandito man tayo sa physical church worship, nasa online worship man tayo, nais ko ipaalam sa inyo mga kapatid, meron palang purpose ang Diyos. At mapupulfill ang purpose ng Diyos na yan kung tayo ay magiging masunurin at masipag sa Kanya. Tama po ba ako mga kapatid? Alam ba ninyo, kaya ko to gustong bigyang diin sa atin ngayon mga kapatid. Sa ibang dako ng daigdig nagkakaroon ng kaguluhan. At maaari ang ating bansa ay madamay sa kaguluhang ito. At alam niyo ba mga kapatid, isa ako sa mga nagbubunyi at masaya na nagkakaroon na ng kaguluhan sa ibang mundo, sa ibang bansa, sa ibang lugar ng panig na mundong ito. Alam po ba niyo bakit? Bakit ako nagbubunyi at masaya? Kasi ito ay tanda na ang Diyos ay malapit nang dumating. Malapit nang dumating. Kasi pag Doc Mary, tumaas yung gasolina, tumaas yung bigas, tuwang-tuwa ako. Bakit? Kasi darating na ang panahon ng taggutom. Darating na ang Diyos. Darating na ang Diyos. Darating na ang Diyos. Sabi ko sa aking may bahay at sa aking anak, sabi ko sa kanila, nasan man kayo, palagi kayong mananalangin sa Panginoon. Lagi niyong i-dedicate ang inyong buhay sa Panginoon araw-araw. Alam niyo mga kapatid, noong panahon na nakita ko ang purpose ng Diyos sa aking buhay, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, dadagdagan ko, dodoblihin ko ang aking paglilingkod sa iyo.
Alam niyo mga kapatid, kagaya ng sinabi ng ating mga kapatid kanina doon sa ating lesson, natutuwa ako, meron tayong mission. Actually, yung ating pag-worship online at physical na ito, part lang ng mission natin ito. Pero yung pinakamalaking mission natin, yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung papaano natin ibabahagi yung salita ng Diyos sa iba. Alam po ba ninyo mga kapatid, ang inyong lingkod, laging inuusig pagdating sa salita ng Panginoong Diyos sa aking gawain. Pinipilit ako kahapon na ako ay pumasok ng araw ng Sabado sa November 25. Ang sabi ko sa kanila, hindi ako po pwedeng pumasok ng araw ng Sabado kasi ako'y makikipagkita sa Diyos. Alam ba ninyo, ilang eskwelahan sa buong Candaba San Luis na public school, na high school? 18. Out of 18 schools, ang sabi nila, sige, we are going to look for another day. Gagawin nating Lunes, salip na Sabado. Sumama lahat yung 18. Sapagkat ang Panginoon Diyos may pangako sa atin that the Lord will fulfill His purpose for me and for you. Basta maging masunurin lang tayo. Maging masipag tayo sa Panginoon Diyos. Kung titignan natin ang Maslow's hierarchy of needs, ito yung natural na kalagayan ng tao. Minsan, madalas, most of the needs natin, puro personal. Tama po ba ako mga kapatid? Pagka pinag-usapan natin yung needs natin, puro personal. Mas malaki yung para sa ating sarili. Security, social, physiological, self-esteem. Gusto natin magkaroon tayo ng mataas na accomplishment sa buhay. Ako po mga kapatid, hindi ko pinagmamayabang yung aking degree kung ano yung natapos ko sa aking edukasyon. Kasi hindi naman po ako makakapag-aaral kung hindi ako nakakuha ng scholarship. Hindi rin ako makatatapos ng masteral degree kung hindi po ako nakakuha ng scholarship. No? Because of the National Commission for Culture and the Arts. Kaya nga po ang akin pong major sa masteral ay Cultural Education and Educational Management. Pero kung titignan natin mga kapatid sa Maslow's hierarchy of needs, gusto natin na mas mataas yung tinatawag natin na inner fulfillment sa ating buhay. Meron tayong nakalagay sa ating puso na hindi alam ng iba na gusto natin yung ng ating mapulfill. Subalit ang malaking tanong mga kapatid, ito kayang fulfillment na ito na gusto nating mangyari sa ating mga buhay ay nakaayon sa layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang malaking tanong sa atin ngayong umaga mga kapatid, what is my life purpose? Ano ba talaga yung purpose natin sa ating buhay? Ano ba ang layunin talaga natin? Meron po akong isang babasahin na nabasa na ang pamagat nito yung Reader's Digest. Pero wala na po ngayon ito. Puro na lang, soft copy na lang via internet. Binigyan ako ng Reader's Digest ni Pastor Ricky Falculan. Nabasa ko itong isang bahagi o isang column sa Reader's Digest na ang nakasulat ay chicken soup. Yun ang ating mga kapatid na mga doktor, mga manggagamot. Baka meron pa kayo na itabi nito. No? Napakaganda ng ilang mga kwento dito. Meron isang portion doon, yung chicken soup, sabi niya gano'n, isang kwento. Na kung saan itong kwentong ito, hindi naman totoong nangyari. Para lang itong nagbibigay ng leksyon sa atin. Binasa ko ito at nakita ko ang kagandahan nito. Meron pong isang napakalaking bato na makikita sa taas ng bundok. Napakalaking bato. Ang sabi ng napakalaking bato, ang sabi niya, para bagang stagnant lang ako dito. Dekorasyon lang ako dito. Parang wala yata akong purpose, wala yata akong layunin. Parang display lang ako dito, Brother Elmer. Sana, ang aking pangarap, ang aking dream, in the near future, sana maging tao ako, sabi nung bato. Kasi nakikita niya yung mga tao sa ilalim ng bundok, parot parito yung mga tao. Sabi niya, sana
In the near future, maging tao ako. Sa ngayon sa kasaysayan, di nagtagal yung malaking bato ay naging tao nga. Naging tao. At naroon siya, kahalubilo ng maraming tao, naglalakad paruot parito. At alam niyo po ba mga minamahal na mga kapatid, habang siya naglalakad paruot parito, ang sabi niya, parang hindi po ata ako satisfied. Naging bato ako dati, ngayon tao ako. Parang gusto ko yatang yumaman, sabi niya. Di nagtagal mga kapatid, ang pangarap ng batong ito na naging tao, siya'y yumaman. Brother Elmer, ang dami niyang kayamanan. Ang dami niyang kayamanan. Marami siyang sasakyan, nagkaroon siya ng asawa. At sabi niya, isang araw, ay, parang hindi yata ako fulfill sa aking natatamo. Parang hindi yata masarap ang mayaman lang. Sana in the near future ay maging presidente ako ng aming bansa. Di nagtagal mga kapatid, itong dating bato na naging tao, yumaman, ay naging presidente ng kanilang bansa. Lahat ng tao sa kanya ay sumasaludo. At pagkatapos, isang araw, siya'y naimbitahan na pumunta sa isang lugar. Lahat ng tao tuwang-tuwa, pinupuri siya, pinasasalamatan sa kanyang kapangyarihan. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, narinig niya sa balita sa radyo at sa telebisyon na magkakaroon ng malakas na bagyo. Sa isang iglap, ang kanilang bansa, ang kanilang bayan ay nabura ng napakalakas na bagyo. Walang natira sa kanyang pag-aari. Sasakyan, bahay, lupa, mga pananim ay walang natira. Subalit, napatanaw siya sa di kalayuan, nakita niya ang bundok na mayroong malaking bato. Na isang bato na minsay katabi niya. Nang sabi niya, buti pa yung bato na yon, kahit dumating ang malakas na bagyo o malakas na hangin, ay hindi nabubuwal. Kahit pala mayaman ka, kahit pala hawak mo lahat ng mga bagay, pero pag dumating yung malakas na bagyo, hindi ka pala mananalo. Subalit yung bato na yon ay hindi pa rin natinag. Kaya sabi niya, sana maging bato na lang uli ako. Di nagtagal mga kapatid, mula sa pagiging bato, naging tao, siya'y muling naging bato. Nandun siya. Katabi niya yung malaking bato na dating inabot ng bagyo. Maya-maya, habang nandun na siya uli, nakabalik na siya sa dati niyang lugar, meron siyang narinig na tumutunog. Tik, 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 tik. Alam niyo kung ano yung tumutunog na yon? Meron palang isang minero. Anong ginagawa ng minero? Pinupukpuk siya at unti-unti siyang lumiliit. Nagkakabiyak-biyak siya. At pagkatapos, mula sa pinakamalaking bato, siya ay nagkadurog-durog na isang maliliit na mga bato. Mga kapatid, ang malaking tanong, ang lalaking ito o ang batong ito na naging tao, ang totoo niya, napakarami niyang pangarap sa buhay. Ang dami niyang gustong mangyari. Subalit hindi niya alam kung ano talaga ang tunay na purpose ng kanyang buhay. Sabi po dito, mga minamahal na mga kapatid, marami sa atin ang gusto ay yumaman. Magkaroon ng maraming pera, ari-arian, magkaroon ng masaganang ari-arian, lalong-lalo na ng material na yaman, at sagana sa likas na yaman. Subalit mga kapatid, ang pagiging mayaman sa sanlibutan ito ay hindi dahilan para ang purpose ng Diyos sa atin ay hindi na natin bibigyan ng pansin. Kung ako po ang inyong tatanungin, ang dami kong nakahalubilong mayaman sa material na bagay. Pero kapag sila'y namatay, wala naman nagagawa yung kanilang material na bagay.
Ako po'y nakapag-drive na ng mamahaling sasakyan na Ferrari. Sarap pala mag-drive ng Ferrari. Sabi nung aking kaibigan na may-ari ng Ferrari, bro, isang apak mo lang dyan. Sabi niya, 1,000 pesos na kagad yung gasolina niyan. Ayoko nang apakan yung silinyador kasi sayang yung 1,000 pesos. Pero sa mundong ito, ang pagiging mayaman pala ay iba pala ang definisyon. Hindi pala yung marami kang pera, marami kang ari-arian. Ang sabi po ni Mrs. White, ang pagiging mayaman ay abundant sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Hindi lang pala pera, hindi lang pala ari-arian. Tinanong ko yung kaibigan ko na meron sasakyan. Sila po ay may-ari ng eskwelahan sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Sila po yung mga born again. May-ari sila ng private school. Nagtatrabaho po yung lalaki, veterinarian sa San Miguel Corporation. Sabi niya sa akin, bro, 500,000 is just 500,000. Ilang oras mo ba kinikita yung 500,000? Mga 2 oras lang yun, 3 oras lang. Pero sabi ko, kumusta ka? Kumusta ka? Kapag ba nakasakay ka sa Ferrari mo, meron bang ibang nakasakay? Hindi siya kumikibo. Bakit? Bakit di siya kumikibo? Hiwalay sa asawa. Mayaman ba yon? Mahirap, di ba? May sasakyan siyang maganda, pero wala namang nakasakay na asawa. Mahirap. Mahirap pa rin. Pumunta kami sa bahay niya, napakaganda. Pumasok ka sa harap, ay highway. Pumunta ka sa likod, highway pa rin. Tinanong ko siya, bro, kumusta ka? Hindi siya kumikibo. Nalaman ko, siya lang palang mag-isa sa loob ng tahanan. Wala siyang kasamang anak, wala siyang kasamang asawa. Mahirap pa rin, di ba? Napakahirap pa rin. Napakahirap. Kaya nga mga kapatid, nais ng Diyos na malaman natin ang layunin natin sa ating mga buhay. Ano ang paliwanag ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito? Sabi sa 1 Timothy 6:17-18, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Yan ang nais ng Diyos sa atin mga kapatid. Yan ang tunay na mayaman. Yung gumagawa ng mabuti, maging mayaman, sa mabuting gawa, maging mapagbigay at maging matulungin. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, yan pala ang purpose ng Diyos sa atin ngayon. Yung gumawa ng mabuti. Kayo ba ay handang gumawa ng mabuti? Alam niyo, dun sa ating leksyon kanina, habang binabasa ko yung ating leksyon, isa sa comfort zone pala ay yung nakita niyo si Abraham, di ba? Nakatira sila sa tent noong unang panahon. Pag nakatira ka sa tent, mayaman ka na. Di ba? Pero anong ginawa ni Abraham? Nung susundin niya yung misyon ng Diyos, kahit very comfortable na siya sa kanyang tirahan, may mga alila na siya, anong ginawa niya? Umalis siya. Pumunta siya sa isang lugar na hindi niya alam, at pagkatapos, back to zero siya. Di ba? Kaya sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, ang purpose pala ng Diyos sa bawat isa atin ay alin? Gumawa ng mabuting gawa, maging mapagbigay, at maging matulungin sa ating kapwa. Maging matulungin sa ating kapwa. Yan ang nais ng Diyos sa bawat isa atin. Kaya nga sabi ni Jesus, nung siya nabubuhay sa mundong ito, sa John 4:34, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban niya na nagsugo sa akin at gumawa ng kanyang mga gawa. Mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kaya tayo nandito, hindi tayo namamasyal, hindi po tayo nagpapakasasa sa mga bagay na mayroon sa mundong ito. Kundi ang ating misyon at layunin ng Diyos sa atin ay gumawa ng mabuti sa iba para maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Ano naman ang sabi ni Pablo sa panahon na siya nabubuhay? Ang sabi sa Philippians chapter 3, verses 13 to 14, isang bagay na alam ko, ang paglimot sa kung ano ang nasa likuran at pilit na sumusulong sa kung ano ang nasa unahan. Ako ay nagpapatuloy patungo sa layunin para sa gantimpala ng itaas na tawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano daw ang purpose ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid? Yung nakaraan natin, anong gagawin natin? Tatalikuran na natin. Kaya nga tama yung pangalan ng grupo ninyo ng online ministry. Ano yun? Moving on. We are going to move forward with faith. Magpatuloy tayo na sumusulong sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. At sana, mga kapatid, ito yung sasabihin natin tayo ngayon sa ating mga sarili. Ano sasabihin natin na sinabi ni Charles Spurgeon? Ang sabi niya, hayaan ang bawat tao na alamin kung ano ang nais ng Diyos na gawin niya. At pagkatapos, ay hayaan siyang gawin ito o mamatay sa pagtatangka. Napakahalaga, mga kapatid, na habang nabubuhay tayo dito, meron tayong desire, meron tayong pagtatangka, may pagnanais tayo na makisangkot sa gawain, na matapos na ang gawain ito, upang ang Diyos ay muli nang dumating at dadalhin niya tayo doon sa langit na bayan. Mga kapatid, hindi ba kayo nagtatanong sa inyong sarili? Tanong niyo ang sarili niyo. Ano ba ako ngayon sa harapan ng Diyos? Ano ba ang aking tungkulin? Ano ba ang aking misyon ngayon? Ano ba ang purpose ng Diyos sa akin ngayon? Alam niyo, natutuwa ako yung aking mga kapatid sa San Sebastian. Sila po may mga sakit ngayon. May nilalagnat, meron pong may sore eyes. Tama yung idea ni Sister Dina na huwag silang umaten kasi baka mahawa tayo dito na sore eyes o kaya lagnat. Pero natutuwa ako sila yung naka-online. Isang blessing sa kanila ngayon na maintindihan nila na mayroong purpose ang Diyos sa kanila. Naalala ko yung isang kwento na ibinahagi ko na sa ating mga kapatid sa taga San Sebastian. Meron pong mag-ina na kamelyo. Alam niyo na ba yung istorya ng kamelyo? Meron pong mag-ina na kamelyo. At yung anak na kamelyong babae ay bata pa, ilang buwan pa lang siya. Ilang buwan pa lang siya. Tinanong ng anak na kamelyo yung kanyang ina. Ang sabi nung anak na kamelyo sa kanyang ina, Nay, bakit po ba ang kamelyo ay mayroong bukol sa likod? Alam niyo ba bakit may bukol sa likod ang kamelyo? Ano po ang sagot ng inang kamelyo? Ang sabi ng inang kamelyo ay ano? Anak, kaya merong bukol ang mga kamelyo, tayong mga kamelyo sa likod. Pag uminom tayo ng tubig, meron tayong pag-iimbakan ng tubig sa katawan. Para pag pumunta tayo sa disyerto, kahit walang tubig, meron tayong baon-baon na tubig sa ating katawan. Sabi nung anong batang kamelyo, ganun po pala. Nay, sabi naman nung kamelyo, bakit po tayong mga kamelyo, bilog yung ating mga talampakan, yung ating mga paa? Hindi kagaya ng manok, malalapad, mga ostrich, tayo bakit bilog? Sabi nung inang kamelyo, kaya bilog yung ating mga paa. Pag naglalakad tayo sa disyerto, hindi bumabaon sa buhangin yung ating mga paa. Kasi pagkapalapad yan, pag bumaon, mahirap na siyang hilain. Mababalaho tayo, kaya bilog yung ating mga paa. At sabi nung batang kamelyo, ganun po pala. Yun pala ang purpose ng ating paa, kaya pala bilog. O sige, Nay, sabi niya, isa pang tanong. Bakit yung mga kilay natin napakahaba? Ang kilay po kasi ng mga kamelyo mahahaba. Ilang sentimetro din yung mga kilay nila. At sabi nung nanay na kamelyo, kaya po mahaba ang ating mga kilay, ang sabi ng nanay na kamelyo,
Kapag nagkaroon ng sunstorm, nasa disyerto tayo, pag ating ipinikit yung ating mga mata, yung ating mga mata ay matatakpan ng alin? Ng ating mga pilikmata. At yung ating mga pilikmata, ang magpoprotekta sa buhangin para hindi pumasok sa ating mga mata at hindi tayo mapuwing. Sabi nung batang kamelyo, napakagaling pala ng ating bukol sa likod, ng ating paa, at saka yung ating mga pilikmata. Pero ito po yung tanong ko uli, Nay, last na lang. Ano po ba ang ginagawa natin dito sa loob ng Manila Zoo? Bakit po tayo nakakulong sa loob ng Manila Zoo? Ang malaking tanong, mga kapatid, nilalang tayo ng Diyos, may purpose ang Diyos. Kagaya ng tanong ng batang kamelyong ito, kumusta tayo? Ano ang ginagawa nyo ngayon? Anong klaseng paglilingkod meron tayo sa Panginoong Diyos sa ating mga kanikanyang mga buhay? Nabasa ko yung isang toilet reminder dun sa Makati. Ako ay pumasok sa isang napakagandang toilet. Ang tawag yata dito, world class na toilet. Ang sabi nung reminder doon, tinagalog ko po siya, no? Sabi niya ganito, ang aming layunin ay panatiling malinis ang aming palikuran. Makakatulong ang inyong layunin. Layunin namin mapagbigyan ka. Layunin mong pagbigyan mo kami. Nakita ninyo? Hindi lang tayo yung nagbibigay, hindi lang tayo yung tumutulong. Hindi lang sila, kundi tayo ay kasangkot. Kasama tayo, mga kapatid. Kasangkot tayo, mga kapatid, upang ang lahat ng mga bagay na ito'y matapos na at may pahayag ang kalwalatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala ng layunin at purpose natin sa mundong ito. Meron akong tatlong bagay na gustong iwan sa atin ngayong umaga bago po ako makupo. Una, upang makilala natin ang layunin natin sa mundong ito, kailangan tayong magkaroon ng paninindigan at patuloy na palalahanan ng ating mga sarili. Pangalawa, kailangan magkaroon tayo ng epekto at impluwensya sa iba. At ang pangatlo, mga kapatid, lumalago at patuloy na nagninilay-nilay. Ano po ang sabi dito ng banal na kasulatan? Sa Hebrew chapter 3 verse 13. Ang sabi rito, palakasin ninyo ang inyong loob sa isa't isa araw-araw. Habang matatawag pa itong araw na ito, baka sino man sa inyo ay patigasin ng pandaraya ng kasalanan. Si Satanas matalino, mga kapatid, baka madaya niya kayo, madaig niya tayo, at mapunta tayo sa kamatayan. Kinakailangan tayong mga mananampalataya ngayon ay manindigan at palaging palalahanin ang ating mga sarili. Ano yung dapat nating palalahanin? Una, yung ating mga kaisipan. Alam nyo, dito tayo number 1 na dadaya ni Satanas, yung ating kaisipan. Tama po ba ako, mga kapatid? Pangalawa, yung ating salita at kilos. Tayong mga mananampalataya na naunawaan ang layunin o purpose ng Diyos sa atin, ang ating mga salita at kilos ay dapat nakahalaw sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga yung mga kapatid na nagsasalita ng mga negative, nakakasakit ng damdamin ng ating mga kapatid, sila yung hindi pa talaga nakita yung purpose ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kapag meron akong kapatid na nakakausap na mainit ang ulo, mga negatibo yung sinasabi, hindi ko na masyadong binibigyan ng pansin kasi hindi niya pa naunawaan yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan nating manindigan, mga kapatid, sa katwiran ng Diyos at palalahan ng ating mga sarili. At pangatlo, mga kapatid, kinakailangan yung parangal na nakukuha natin sa ating buhay, hindi napaparangalan ang ating sarili, kundi napaparangalan, sino? Ang Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, nagkakaproblema sa iglesia
ay gusto natin laging tayo ang napipraise, tayo ay napupuri, tayo ay napaparangalan. Hindi yan ang layunin o purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo, doon po sa San Sebastian Company na tinatayo natin ni Sister Dina, come what may, ano man ang mangyari dito, maging matagumpay man yun, sinasabi ko sa kanila, kahit palitan nila ako dito, walang problema, susuporta pa rin ako sa inyo. Kasi gusto ko na ang buhay ko sa mundong ito, bago ako mamatay, matupad ko yung purpose ng Diyos. Amen? Alam nyo, naikwento ko na sa ibang mga kapatid nung dumating yung COVID-19. Alam nyo, hindi ho totoo yung balita na ayaw naming magpabaksin. Gustong-gusto po namin magpabaksin. Noong panahon po kasi na yun, mga kapatid, nagpa-schedule kami ng vaccine sa barangay. Sa barangay po kasi noon ay palakasan. Ano ba yung palakasan? Kung sino yung malapit doon sa tagalista, siya yung inililista. Kami po noon gusto namin magpabaksin. Kaya ang ginawa ko po noon, kami ng anak ko, misis ko, yung Tito Frankie, Tita Lot, Tita Reby, 6 kami, ay bumili po ako ng anti-flu vaccine at saka pneumonia vaccine. Noon kasi hindi pa namin alam kung kailan po yung turukan ng COVID-19 vaccine. Pero pinakamalungkot, wala pa man kami 1 buwan na natuturukan ng anti-flu at saka pneumonia vaccine. Lahat kami inubo. Lahat kami na COVID. 4 kaming nadala sa ospital, nagkahiwa-hiwalay. At 4 din kaming na ICU. At ang pinakamalungkot pa rito, yung bagong dating galing abroad na si Tito Frankie, siya pa yung namatay. Meron kaming anti-flu and pneumonia vaccine. Nung ako'y nasa ICU, doon sa Green City, alam niyo mga kapatid, hindi pala totoo na pag ikay malapit ng mamatay, hirap ka ng huminga, yung maaalala mo pa yung pamilya mo. Hindi na pala totoo yun. Hindi na totoo yun. Hindi ko na rin naalala yung anak at asawa ko. Ang naiisip ko sa sarili ko, papaano kaya ako makahinga ng mabuti? Yan ang totoo, Dr. Mary. Habang nakatubo ka, tapos nagda-dialysis ka, yung ano ba tawag dito, yung blood yun? Hemoperfusion ba tawag doon? Habang nagaganon ka, hindi mo na pala maisip man lang ma-chat yung anak mo, yung asawa mo. Ang nasa isip mo kung papaano ka makahinga ng mabuti. Ang naalala ko na lang mga kapatid, alam niyo kung ano naalala ko? Ang naalala ko na lang ay yung anak ko bago siya mamatay. Nakita ko yung sarili ko sa kanya. Nakatubo siya, naninikip yung dibdib, hirap huminga, at pagkatapos tinatawag ako nung anak ko, at pagkatapos ang huli niyang pagpindot ng kanyang cellphone, ang sabi niya, "Daddy, hindi ko na kaya." Yun ang sabi ni Andre, yung huli niya sinabi sa akin. At ako'y naiyak. Naiyak ako dahil yung aking anak nagdurusa. Nagdurusa at mamamatay. Pero pinasalamatan ko ang Diyos sa panahon yun. Sabi ko, "Panginoon, thank you so much for 15 years of giving us Andre and enjoying his life." Nung ako na ngayon ang mamamatay, eto na, nasa ICU na ako. Sabi ko sa sarili ko, wala akong kausap, Doc Mary. Yung nurse lang na nandun. Buti na lang, may nurse tayong kapatid na taga Dinalupihan, Bataan. Yung ang apelyido ay Resultay. Yung tito niya, classmate ko nung high school sa Claan. Ang sabi niya sa akin, "Sir, magpalakas ka." Sabi niya, "Lakasan mo yung loob mo, sir." Sabi niya. Pero totoo niyan mga kapatid, nangihina na loob ko kasi 8 kami doon sa kwarto. Mag-isa na lang ako natitira, namatay na lahat. Sabi ko sa sarili ko, paano kaya ito, Panginoon? Paano kaya ito, Panginoon? Nung ako'y magising na, siguro meron na akong 18 araw doon sa ICU. Pagkagising ko, hinahawakan ko yung katawan ko. Iniisip ko, baka kaluluwa na lang ako. Mga ganon. Panginoon, kaluluwa na lang ba ito? O totoo pa bang humihinga? Ganon na sa isip ko eh. At alam po ba ninyo mga kapatid, lumapit sa akin yung nurse, na si Nurse Resultay. Sabi niya, tinignan ko siya,
pagkakako ito, hindi na ito naka-astronaut na damit. Pag ito nakaputi na ng puting damit na, nasa langit na ako. Yun na nasa isip ko ng mga panahon na yon. Alam niyo, sabi ko, Panginoon, bahala ka sa akin. Sabi sa akin ni Doc Nurse, pupunta mamaya yung anesthesiologist dito, tsaka yung doktor, si Doc Manuel, sabi niya, tatanggalin na yung iyong tubo kasi okay na, sabi niya. Pero pagka nahihirapan ka pang huminga, sabihin mo lang, ibabalik yung tubo, sabi nung doktor, sabi nung nurse. Tapos sabi ko, ma'am, teka lang ako. Sinat ko doon sa cellphone. Lahat po ba nang natatanggalan ng tubo pag ibinalik, nabubuhay ba? Sabi niya sa akin, konti lang yung porsyento nabubuhay kasi prone sa infection, sabi niya. Kaya sabi niya, pag natanggal yung tubo mo, sabihin mo, okay, sabi niya. Kaya nung inalis yung tubo ko, sabi sa akin ng doktor, sabi ni Doc Manuel, okay ba? Okay na okay, Doc, sabi ko. Pero totoo, hirap na hirap akong huminga. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bahala ka, patay kung patay, buhay kung buhay, sabi ko sa Panginoon. Basta't ako, ang pangako ko sa Panginoon, paglabas ko dito, daragdagan ko ang paglilingkod at pagtatapat ko sa inyo. Amen ba, mga kapatid? Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Meron tayong paninindigan sapagkat nakita natin ang layunin o purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:12-14, hinihiling namin, mga kapatid, na igalang ninyo mga pinuno ninyo, nagpapakahirap sa pamamahala at pangangaraw sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng angkop na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa sa bawat isa. Pinagkikiusapan din naman kayo, mga kapatid. Tayo yon. Palalahanan ang mga tamad. Palakasin ang mga mahihinang loob. Tulungan ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Nakita niyo yung purpose ng Panginoon Diyos? Hindi lang pala yung sarili ang inaalam yung purpose, kundi pati rin yung iba. Meron din pala tayong malaking tungkulin sa ibang mga tao. Kaya kanina, tuwang-tuwa ko nung sinabi ni Apong Mante, yung tungkulin natin sa iba. Ang sarap pakinggan nun. Na tayong mga kapatid, nararamdaman natin yung ating responsibilidad sa iba, sapagkat ang layunin ng Diyos, kaya nabuhay tayo sa mundong ito para sa iba. Pakatandaan ninyo, Jesus came to seek and save the lost. Pangalawa, mga kapatid, epekto at impluensya. Ang sabi sa 2 Corinthians 10:13, 15-16, ngunit hindi kami nagmamalaki ng lampas sa saklaw, kundi sa loob lamang ng sukat na pamantayan ibinahagi ng Diyos sa amin at kayo ay saklaw niyaon. Hindi kami lumalampas sa sukat sa pamamagitan ng pagmamalaki namin sa pinagpagura namin sa iba. Umaasa kami sa habang lumalago ang inyong pananampalataya, ang nasasaklaw namin sa inyo ay lalong lalawak upang maipahayag ang magandang balita sa lupaing lampas sa inyo, sa gayoy hindi namin ipinagmamalaki ang gawaing natapos na sa nasasakupan ng iba. Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, kinakailangan tayo ay maging influential sa iba. At pagkatapos, yung ating buhay ay natutuwa ang iba sa atin. Bakit po, mga minamahal na mga kapatid? Sapagkat tayo na mga mananampalataya ngayon ay itinalaga ng Diyos upang pangunahan ang lahat ng tao sa sanlibutan tungo sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Alam po ba ninyo, ang buong mundo nakatanaw sa ating mga Seventh-day Adventists. Pag nagkakamali tayo, lagi nila sinasabi, sabadista ka pa naman. Pero pag sila yung nagkakamali, hindi mo naman masabing katoliko ka pa naman. Diba? Sa atin sila lahat nakatingin. Sa ngayon kay John Maxwell, gusto ng ating Panginoon na ma-influensyahan natin sila na lumahok sa ating pananambahan. Ma-influensyahan natin sila na kung saan ay tumaas ang kanilang pananalig sa Diyos. At ang pinakamahalaga sa lahat, mga minamahal na mga kapatid, ma-influensyahan natin sila sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa pamamagitan ng ating mga gawa. Alam po ba ninyo, mga kapatid, pag-araw ng Biyernes,
sa aming trabaho. Kasi pag Biyernes, wala kaming uniform. Pag Biyernes ay ang mga teacher nakatingin. Tinitignan ako kung ano yung aking susuotin, Ma'am Dina. Kasi kasi Biyernes, lagi po ako nakapolo, nakatakin, para ako sisimba. Then darating ako sa eskwelahan, sasabihin ng mga teacher, no ka rin ng binyag, sanang binyag. Pero merong isang teacher na lumapit sa akin, sabi niya, Brad, bakit pa Che Friday? Sabi na, kalago mo piblas. Takal ka pera? Ano. Sabi ko, wala akong pera. Kasi pa Che Friday, mag-prepare na ako. Kasi pa Che Friday, magpapogi na ako. Para pa Che do Sabado, poging-pogi ako. Talaga, sabi na ako. Kaya kaninang umaga, pagdako sa eskwelahan, bumaba ako, kinuha ko yung Bible ko kasi nasa table ko to. Bumaba ako, sabi sa akin ng isang teacher, sabi na, Sir, ano suot mo ngayon? Tinanggal ko po yung aking jacket. Wow, nakabarong si Sir, sabi niya. Di ba? Alam po ninyo mga kapatid, natutuwa ako sapagkat merong ilang mga teacher na lalaki tuwing papasok na ngayon, nakapolo na rin kagaya. Yan ang gusto ng Diyos. Meron tayong nai-influensyahan at yung ating mga gawa ay mayroong epekto sa iba. Tama po ba ako mga kapatid? Yan ang layunin ng Diyos. Kaya nga po, dapat nating unahin, unang ating sarili, pangalawa ang ating pamilya, baguhin ito, maging masaya tayo. At kapag nagawa natin ito, handang-handa tayong humayo sa karamihan upang ipakilala ang ating Panginoon Diyos. At ang pinakahuli na gusto kong bigyan din sa atin ngayong umaga ay yung tinatawag na lumalago at nagninilay-nilay. Mga kapatid, bilang mananampalataya, kapag nakita natin ang purpose at layunin ng Diyos sa ating mga buhay, tiyak lumalago tayo at patuloy na nagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang sabi ni David sa awit 69 verse 30, pupurihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit, pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Paano tayo lalago sa ating Panginoon Diyos? Una, kailangan marunong tayong manalangin. Na kagaya ni Moises, kagaya ni Abraham, na kahit nasaan man sila, ay sila'y nananalangin sa Panginoon. Sa akin pong trabaho, mga kapatid, actually, dito lang po ako sa church tinatawag na sir. Actually, gusto ko sa church tatawagin lang ako brother. Kaya kapatid lang. Kasi sa school po, mga kapatid, hindi po sir ang tawag sa akin. Pastor. Kasi po, tuwing magsisimula ko kami sa klase, everyday, 4-5 yung klase ko, mananalangin kami bago kami mag-umpisa. Tinanggal ko yung Our Father sa kanila. Bago kami matapos, nananalangin din kami. Pati po Sister Dina dun sa lugar nila Brother Henry, hindi po sir ang tawag sa akin. Ang tawag din po sa akin ng mga tao doon, lahat na namumupahan doon, pastor din ang tawag sa akin. Sabi ko, dito wala ka, hindi po ako pastor, sa po akong guro. Nakita ninyo mga kapatid, lumalago at patuloy na nagninilay sa Panginoon Diyos. Mananalangin. Pangalawa, bantayan natin ang ating pananampalataya. Lagi tayong tumitindig at tayo ay dapat maging espiya sa Diyos upang magkagayon tayo ay maging isang tunay at ganap na saksi ng Panginoon Diyos. At ang pinakahuling pangatlo, ito po yung pinakamatindi. Ano yung pangatlo? Pagsunod. Si Josue, sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos. Si Abraham, sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos. Pero ang malaking tanong, kumusta kayo mga kapatid? Sumusunod ba tayo? Kapag hindi tayo marunong sumunod sa Diyos, nakatitiyak, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Sa katapos-tapusan, nasabi ni Ellen G. White, isang matalinong layunin ang sumasailalim sa bawat pagkilos ng buhay ni Kristo sa lupa. Ang lahat ng kanyang ginawa ay mahalaga sa kanyang sarili at sa pagtuturo nito. Malaki ang ginampanan ng Panginoon Diyos upang makilala natin siya. Ang ating Panginoon sa Kristo pumunta sa lupa. Siya'y gumawa, nagpakilala, nangaral, pinagbuti ang kanyang buhay. Pero tayo kayang mga mananampalataya, kumusta tayo ngayon sa panahong ito? Kaya nga po, ang sabi rito ni Ellen G. White, ang buhay ng isang Kristiyano ay isang tahanan at isang marcha.
Sa mundong ito ay punong-puno ng digmaan at walang pagpapalaya. Dapat tuloy-tuloy at matyaga ang ating pagsisikap. Ito ay sa pamamagitan ng walang humpay na pagsisikap na mapanatili natin ang tagumpay na laban sa tukso ni Satanas. Amen ba mga kapatid? Amen. Ang integridad ng Kristiyano ay dapat hanapin ng may lakas na walang kalaban-laban at mapanatili ng may matatag na layunin. Mga kapatid, ngayon po ang araw ng Sabat na ito lang po yung iiwan ko sa bawat sa atin. Sa ating pag-uwi, sa ating kanyang mga tahanan, subukin nating lumuhod sa Panginoon. Kausapin natin siya. Tanungin natin ang Panginoon, Panginoon, ano ba talaga ang purpose mo sa akin? Ano ba talaga ang layunin mo sa akin, Panginoon? Ituro mo. At handa akong magpasakop, italaga ang aking buhay sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay, sapagkat naniniwala ako na ang buhay na ito ay nakatakda na bumalik muli sa langit na bayan. Amen ba mga kapatid? Harinawa mga kapatid, sa araw ng Sabat na ito, makaranas tayo ng kapayapaan at matagpuan natin ng ganap ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayon ko lang napagtanto, kailangan ka sa buhay ko. Naging bulag, di na kitang yaryan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, masakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako? Pasaning di makayanan, naging bulag, di na kitang pasanin ko'y iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, masakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko. Mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila
sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin. Ito'y batid ng Diyos, dakila siyang lubos. Sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin. Ito'y batid ng Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Mapagpala po naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa kapahingahang pinagkaloob sa amin sa araw na Sabat na ito. Naranasan namin sa aming mga buhay kung paano niyo kami kabuti, kamahal, pinagpala sa mga nakalipas na. Lahat ng mga bagay nito, Panginoon, binabalik namin sa inyo. Kasabay nito, isinusuko namin ang aming mga buhay sa inyo. Nawa, Panginoon Diyos, gamitin niyo kami. Ituro niyo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. Ipakita niyo sa amin ang daan na dapat namin tahakin. Patuloy na iparamdam at ipakita sa aming mga buhay ang inyong layunin sa bawat isa amin. Sapagkat, Panginoon, kami tunay na nananabigla. Tunay na namimiss na namin na kami muling makabalik diyan sa langit na bayan, na kung saan ay makakasama namin kayo, na walang hanggan at hindi na mararanasan pang muli ang mga pagdurusa at paghihirap sa mundo ito. Panginoon, habang meron pang natitirang mga oras ng aming mga buhay sa mundo ito, pasangkapanin na kami. Kayo po ang kumilos sa aming mga buhay upang magkagayon ang gawain na iniatang nyo sa aming mga balita ay patuloy ng matapos at makita namin sama-samang may pahayag ang inyong kalulhatian diyan sa langit na bayan. Ngayong araw ng Sabat na ito, Panginoon, tulungan kami na gampanan ang araw ng Sabat na ito hanggang sa lumubog ito mamayang hapon ng may kabanalan upang magkagayon, patuloy na ikaw ang aming madakila, mapasalamatan, mapurihan sa aming mga buhay sa araw ng Sabat na ito. Patawarin, Panginoon, kung saan kami nagkasala, pagpalain kaming lahat, kami magkakapatid na nandirito sa Iglesia ng Brookside. Ngayon din po ang aming mga kapatid na nandoon sa Moving On International Online Worship. Kaming lahat magkakapatid na narito, Panginoon, patuloy na bigyan kami ng bahagi diyan sa langit na bayan na inihanda niyo sa bawat sa amin. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.